Oh, so it's you, Neil Vargas. Kasol na sabi ni Kalisa na makita ko sinong lalaki naghihintay sa kanya. Nakarating siya sa Batangas bago mag alas 12, matapos takasan ng gwardiya sa mansyon ni Vinson. Walang ibang nakakaalam na umalis siya ng bahay kahit na si Vinson. It was fortunate that her husband was not at home when she left. Hindi niya lang alam kung anong iisipin nito kung malaman na wala siya sa bahay kapag uwi nito. Pinagkibit niya lang yun ng balikat. Kung may mga bagay si Vincent na ayaw sabihin sa kanya, siguro patas lang na meron din siyang tinatago mula sa ganitong profession niya. Ako nga, malapad ng missing lalaki. It's been a long time since we last saw each other, Kali. Mukhang tahimik at masaya ng buhay mo ngayon, ha? Tinalikuran mo ng mga kasamahan mong nagsasakripisyo pa rin para sa bulok ng ahensya. Hindi nag-iisang lalaki. Pagdating pa lang niya sa abandonadong piyera ay kagad na siyang pinalibutan ng mga kasamahan nito. Pero hindi nakaramdam ng takot si Kalista. She chose to face this alone, so be it. Pasimple niyang hinaplos ang puson sa may stomach protector para safe ang kanyang anak sakaling makikipaglaban siya. Bulok na ahensya? Ang ibig mong sabihin galing ka rin sa isang bulok na ahensya? Tumaas ang sulok ng kanyang labi na ikinainis ni Neil. Lalo siyang na-amuse sa nakita dahil hindi pa rin siya nabigo sa inisin ito sa pasimple niyang salita. Si Neil ay ang dati niyang kasamahan sa CSS na nagtraidor sa grupo dahil sa malaking halaga na alok ng kalaban nila. Hindi lang niya ito bastang kasamahan. Neil was her apprentice, her companion when she was on a mission. Siyang nagturo dito na mag-hack at gumawa ng mga codes pero hindi niya akalain na tatraidorin siya nito. That smile of yours really pisses me off. Tumayo mula sa kinupuan nitong cylindrical na container at unti-unting lumapit sa kanya. Do you know what I hate the most of you? Yung kahit nasa bingit ka na ng kamatayan, tila baliwala pa rin sa'yo. But I admire it too, you know? You were brave, too brave that you keep putting your colleagues' life on the line. He stopped talking when he reached a meter away from here. Kalista crossed his arms in front of her chest. You talk so much. Sabihin mo na lang sa akin ang kondisyon mo para ibigay mo sa orihinal na kopya ang mga litrato. Akin na may pagmamadali sa boses niya. Kailangan niyang makabalik kaagad sa mansyon ni Vincent bago pa nito malaman na wala siya. Mahinang napatawa si Neil. Ang lakas ng loob mo na sumugod dito mag-isa. Akala mo ba katulad ng dati may poprotekta pa rin sa'yo? Sa akala mo ba porket makikipag-deal ako sa'yo hahayaan na kitang umalis? Naningkit ang mga mata ni Kalista. Anong ibig mo sabihin? Kalista expected this already kaya naman handa siya kung sakaling mapapalaban siya. Pero hindi niya pinakita kay Neil na hindi siya natatakot sa banta nito. This type of a guy expects a woman like her to cower in fear in times of danger. At ibibigay niya Kalista yun kay Neil. In his dreams. Haven't you expected it already, Kalista? Nanatilang nakakaloko nitong ngisi habang nakatayo sa harapan niya. I will give you two options. One, let Celeste go and I will let you get away from here. Unscratch. 2. You can let Celeste rot in prison but you stay with me. You will be your replacement. Hinaplos na daliri nitong pisngi niya saka lumapit pang lalo upang bumulong sa kanyang tenga. You will be my fuck buddy. Pagsilbihan mo ko hanggat gusto ko. Ngumisi si Kalista at binalot ng pandidiri ang buong kahimlan. Mabilis na kumilos ang tuhod niya tinuhod ng pagkalalaki nito habang nakababa ang self-defense nito. Napahawak to sa pagkalalaki nito habang namimilipit sa sakit. Pweh! Dinuraan niya ito bago nagsalita. I forgot to give you the third option. I will kill you. Pagkasabi nun hinugot niyang baril sa nakasuksok sa tagiliran at tinutok sa tauhan nito na papalapit sa kanyang tagiliran. Saka mabilis sa pinutok bago inikot ang sarili at sinipa ng sabay ang dalawa pang lalaki na sinusugod siya mula sa likuran. Sa kilos niya nung halos naging 3 metrong layo nila ni Neil pero hindi pa rin ito nagtatapos ang lahat. Nang makatayo ito at makabawi ay malakas itong sinigawan ang 4 pang natitirang tauhan. Mga gunggong, dakpin niyo siya! Agad rin itong humugot ng baril at tinutok kay Kalista. Stop resisting, Kalista. I know you like to fuck men, hindi ba? Kaya ka pinili ng kasamahan natin kaysa sa akin dahil ginagamit mong katawan mo. Lalo na sa kalib na yun. Bawat salitang lumalabas sa labi ni Neil ang nakapagtatas ng balahibo ni Kalista. Nandidiri siya sa kasinungalingan nito. Hindi siya nagsalita at mabilis na nag-front rolling patungo sa isang mataas na drum at nagtago pero pinaputukan yun ni Neil ng ilang beses. Nang huminto ito nagbilang si Kalista ng ilang segundo upang tansyahin na nagpapalito ng magazine saka mabilis sumilip sa gilid na nakasementadong drum at nang makitang 2 tauhan ni Neil ay walang pakundangan niya yung pinagbabaril.
Bago muling nirol yung katawan patungo sa isang malapad na poste at doon nagtago. Tsaka chinek ang natitirang bala. Meron pa siyang natitirang 4. Dapat bago maubos ang bala niya mapatumba niya ng lahat ng tauhan ni Neil. Sabihin mo na kung anong gusto mong sabihin, pero ibigay mo na sa akin ang lahat ng pictures ko na hawak mo. Balik sigaw ni Calista. Sinilip niyang 2 natitirang tauhan ni Neil pero hindi niya makitang mga to. Tahimik niyang pinakinggan ang yabag kung saan nanggagaling pero dahil malakas ang alon, hindi niya mapakinggan ng maayos. Give you? Kahit na ibigay ko pa rin yung sayo, kalat na yun sa internet. Ang damage na nagawa mo sa negosyo ng asawa mo'y malakas ng impact. Hindi lang yun. Baka hindi mo alam, pero alam na ng lolo't lola ng asawa mo ang kalokohan mo sa ibang lalaki. Sinundan niyo ng malakas na halakak ni Neil. Pinakinggan ni Calista kung saan nanggagaling ang boses nito at nang malokit niya ay mabilis siyang tumayo, saka lumabas sa pinagtataguan at pinaulan na ng bala. Ang lalaki na kaagad nagtago pero hindi nakaligtas ang 2 tauhan nito na parehong natamaan sa leeg at puso. Nang maubos ang balay natitira sa magazine niya muli siyang bumalik sa kinatataguan niya. Kinuhang punyal na nakasuksok sa kanyang hita. Wala siyang dalang ekstrang magazine dahil lahat ng ammunition niya ay nasa bahay niya at kahit ang sasakyang dala niya ay hindi kanya. Kaya naman ang tanging asahan niya ngayon ay ang punyal. She could only pray that she will win against Neil in hand-to-hand combat. Kung wala rin lang ako makukuha sa'yo, ay mabuti pang tapusin na natin ang lahat ng ito. Malakas na sigaw ni Calista at mabilis na tumayo habang mahigpit na hawak ang dagger. Humarap siya sa kinaroonan ni Neil pero napadda siya nang bumungad sa kanya ilang kalalakihang nakatutok sa kanyang baril. She was stunned and remained rooted on the ground. Tama ngang sinabi ni Vincent na hindi niya dapat maliitin ang pag-iisip ni Neil. Kasunod ng pagkapatda niya ay ang malakas na tawa ni Neil na para bang sinaniban to ng demonyo. Gulat ka, Calista? Hindi ka makapaniwala na marami pang naghihintay sa'yo? Kinalma ni Calista ang sarili at pasimpleng inikot ang mga mata upang pagmasdan ng paligid at naghanap ng maaring mapagtaguan. Hindi niya kayang labanan ng mahigit 10 kalalakihan na ito na tanging punya lang ang hawak. Mabilis na gumana ang utak niya at hindi sinagot ang nakakalokong boses ni Neil. Huwag ka nang mag-isip pa, sige. Wala ka ng takas. Ang suggestion ko sa'yo, sumama ka ng matiwasay sa akin. Dahil siguradong sasaya ka kaysa sa asawa mo na kasal naman sa iba. Muling malakas ang malakak si Neil. Sa ikalawang pagkakataon ni malalaki nagsabi tungkol kay Vincent. Nagulat man, hindi yan pinalata ni Calista at matalim ng matang tinignan si Neil. Nanatiling kalmadong mukha niya pero sa loob-loob niya ay nagkakaroon siya ng pagdududa sa asawa. Pero hanggat ito nagsasabi sa kanya ng totoo, hindi siya maniniwala ng tuluyan sa mga sabi-sabi lang. Nang hindi siya makasagot, ay unti-unti siyang nilapitan ni Neil habang nakatutok sa kanyang baril at nang makarating ito sa tapat niya, ay hinaplos ang dulo ng baril nitong kanyang labi. I always want to be with you, Calista, but you keep disappointing me. Inalis itong baril sa kanyang labi tinutok sa mga tauhan nito sa likuran. Sa tingin mo ba, lahat ng mga yun ay tauhan galing kay Celeste? Nagkakamali ka dahil galing ang mga yan sa isang taong gustong-gustong patayin ka. Calista racked her mind thinking of all those people he had offended but couldn't think of one. Kahit na anong gusto mong sabihin, hindi ako sasama sa'yo. Matigas ang boses na tutol niya. Hindi siya maring mamatay sa kamay ng lalaking ito kaya kahit na mahirap ay maghanap siya ng paraan para makatakas. Gustuhin mo man o hindi ay wala ka ng takas, Kali. Hawak ko ng buhay mo. Well, yumuko ito sa kanyang tenga at may ibinulong. I can take you out of here kung papayag ka maging asawa ko. Just say a word at ialis kita ng ligtas dito. Nanatiling tahimik si Calista pero ang totoo dahil nakatingin siya sa isang tauhan ni Neil na nasa pinakagilid na mayroong pulang ilaw na tila isang laser. Walang nakapansin ni isa sa mga kasamahan nito dahil tutok na tutok ang tingin ng mga to sa kanya. Pero ang pulang ilaw na yun ay nababasa ni Calista. Ang suot niyang contact lenses ay may isang malit na kamera na maaari ring maging scanner tulad na lang ng laser na nakikita niya. Ang nakasulat doon ay SOS at saka siya nakaramdam ng kaginhawaan dahil alam niya may dumating na tulong. Hindi man niya alam kung sino basta ang alam niya mula sa mga ito sa CSS. Binalik niyang tingin kay Neil, saka matalim ang matang tinignan nito sa kumaktong ihulog ang punyal. Promise me that you will get me out of here. Lumawak ang pagkakangisi ni Neil sa sagot niya at tinawakan siya nito sa kamay upang kunin ang punyal pero bago pa man lumapat. Ang palad nito'y mabilis niyang inikot ang pulsuhan at sa isang iglap ay dumanak ang dugo mula sa katawan ni Neil. Calista quickly and easily stabs Neil on his neck. Pero dahil ayaw pa niya itong mamatay, ay hindi ganong kalalim ang ginawa niyang sugat. Mabilis namang kumilos ang tauhan nito
pero napigilan ito ng mga taong dumating para saklolohan si Calista. Neil was still alive and kicking. Binaliwala nitong sugat na dumudugot akmang sasampalin siya, pero malakas nang napigilan ng kamay nito sinipa ang tuhod nito dahilan upang mapaluhod to sa mabilis na yumuko dahil sa baril na nakatutok sa kanya. Naiwasan niyang bala pero si Neil, hindi dahil sinangga niyang katawan nito kaya natamaan to sa likuran. Kinuha ni Calista ang baril ni Neil na nahulog sa lupa saka pinalo to sa batok at nawala ng malay. Nang tignan niya kung sinong tumawag ay nakita niya si Rex na mabilis ang takbong lumapit sa kanya. Lahat ng tauhan ni Neil ay napatumba na ng mga ito. Caleb, Elton, Austin, and Tyler all came. May kung anong init na tumubo sa kanyang puso nang makita ang mga to. Once again, they save her. Ano bang naisip mo't basta-basta ka nalang sumugod dito? Agad na pangaral sa kanya ni Rex nang makalapit. Kahit na si Caleb na 5 metrong layo sa kanya, ay madilim rin ang mukha na nakatingin sa kanya. How do you know I am here? Imbes na sumagot ay tinanong niya si Rex. The moment you ask me kung sinong lalaki nakaalam ng account mo sa dark web, ay sinundan ko ng lokasyon mo. Hindi nga ako nagkamali ng hinala na may gagawin ka, pero huli na dahil nakaalis ka na, nang hindi nababalaan. Why do you need to go here and meet up with this asshole? Tinadya ka nito si Neil na nag-iingay. I have already taken care of those pictures. Kaya wala ka nang dapat ipag-alala. Let's get you home, ha? Tumango siya sa sinulyapan si Neil. Alam ni Rex ang ibig sabihin ng tingin niyang yun kaya kagad niya itong sinabihan. Don't worry about him. We will bring him to the torture chamber. Makalipas ang 3 oras ay nakauwi na si Calista sa mansyon ni Vinson. Pasado 4:00 na ng madaling araw at pinapanalangin ni Calista na sana hindi pa nakauwi ang asawa. Nagulat ang gwardiya na makita siya at nagtaka kung paano siya nakalabas pero hindi na ito nagtanong at kagad din siyang pinapasok. Where did you go? Ang matalim at mababang boses ni Vinson ang sumalubong kay Calista nang makapasok siya sa kwarto. Nakapatay ang ilaw at ang tanging liwanag lang ang ilaw mula sa buwan na lumulusot sa bintana. Dahil hindi naharangan ng kortina, nang tumingin si Calista sa loob ay nakita niya si Vinson na nakaupo sa massage chair sa isang sulok malapit sa bintana at may hawak na baso ng alak. I just went for a walk, sagot niya nang walang halong emosyon. Sa totoo lang ay ayaw niya na munang makipag-usap dito dahil siya nalaman mula kay Neil pero tulad ng mga sinabi niya ay wala pa yung katuturan hanggat hindi nanggagaling sa labi ng asawa. Walk? This early? Or you mean since last night? Tumayo si Vinson at akmang lalapit sa kanya pero naglakad siya papuntang banyo. Kinakausap pa kita. Calista. May galit sa boses nito pero baliwala yun sa kanya dahil nasa loob na siya ng banyo. Nang lumabas siya matapos makapagbihis ay wala na si Vinson sa loob pero may iniwan tong sulat sa ibabaw ng mesa na hindi niya alam kung totoo o hindi. I am going out of the country for a business trip. Nilumukos ni Calista ang papel sa kamapait na napatawa. Hindi ka malang makapaghintay na makalabas ako ng banyo. Habang nasa biyahe pa uwi ay halos isang box ng buko pie ang naubos niya. Kaya hindi siya nagugutom matapos tuyuin ang buhok ay nagpasya na siyang matulog. Dahil pagod na nagdaang gabi ay lampas tanghalian na bago magising si Calista. Nawala ngang pagod niya pero napalitan naman yun ng matinding gutom na tila sinisikmura siya. Kaya naman mabilis siyang bumangon at dumiretso sa banyo para magdual. Pagkatapos nun nangihina siyang napaupo sa gilid ng bathtub. Bigla niyang naalala at nanabik sa asawa dahil sa tuwing nagkakaroon siya ng morning sickness ay lagi itong nasa tabi niya tinahagod ang likuran niya. She felt emotional right now, but the loud rumbling of her stomach distracted her. Kaya wala siyang nagawa kundi ang maghilamos at mag-toothbrush bago bumaba upang kumain ng almusal. Tanghalian, nang makababa siya sa sala ay naabutan niyang mag-asawang Greg at Rhea na nag-uusap sa sala pero nang makita ng mga itong lumabas siya sa elevator ay biglang humitong mga to. O gising ka na pala iha, agad na bati ni Lola Rhea. Matipid nitong nginitian ni Calista at binalik ang bati saka nagtanong kahit paalam na niya ang sagot. Si Vincent ho, nakaalis na? Kanina pa iha, tulog ka pa kaya hindi ka na niya ginising. Ang akala ko nga kaninang alauna na madaling araw ang flight niya. Pero hindi ko alam at bakit pinalitan niya. Natigilan si Calista sa narinig. Ibig ba nitong sabihin na naghihintay sa kanya si Vincent upang magpaalam pero dahil wala pa siya nagpalit ito ng schedule ng flight para makita na muna siya bago ito umalis? Nakaramdam siya ng pait sa lalamunan pero hindi niya pinahalata sa mag-asawa lalo na kay Lolo Greg na mula nang makita siya, matalim pa rin ang tingin sa kanya. Baka ho delayed ang flight. Mahina niyang paliwanag. She felt guilty dahil hindi siya nakauwi kaagad at hindi pa siya nagkasundo ni Vincent bago to umalis.
Baka nga. Hay naku, ewan ko ba sa batang yun at kailangan pang pumunta ng Amerika para ayusin ang negosyo. Kung kaya naman dito, dito na lang para may kasama ka. Nagrereklamong saad ni Lola Rhea. Binilisan nitong pagpaypay sa sarili na tila lalong nainitan. Ramdam ni Kalistang kakaibang tensyon sa sala pati na rin ang pag-pretend ng dalawa para lang harapin siya ng maayos. May problema po ba sa kumpanya? Kunwari tanong niya kahit na alam naman niyang dahilan. Gusto niya lang alamin kung totoo ngang sinasabi ni Neil na alam na nga nitong tungkol sa larawan niya, kaya bumabang stock market ng Alcaraz Group. Kailangan mo pang itanong yan? Dahil sa'yo kaya nagkandaleche-lecheng negosyo ng pamilya ko. Kung hindi dahil sa kalandian mo, huli nang mapigilan ni Lola Rhea ang asawa nito. Dahil may kalayo na agwat nito kaya naman sa unang parte pa lang ng salita ni Lolo Greg, ay alam na ni Calista na alam nitong tungkol sa iskandalosong larawang pinagkalat ni Neil. Lumapit siya sa harapan ng mag-asawa at yumuko hanggang sa bewang at nanatili sa ganong posisyon habang nagsasalita. Inaaming ko ho na akong babaeng nasa larawan. Malakas sa pagsinghap ang narinig niya mula sa dalawa pero nagpatuloy siya sa pagsasalita. Pero hindi ho totoo na may iba akong lalaki. Nitong nakarang araw po ay may taong kumidnap sa akin. Sa utos si Celeste Farrington at pinaamoy ako ng pampatulog kaya nagawa nila akong mahubaran at kunan ng larawan para ipagkalat sa internet. Kung hindi ko yung naniniwala, tanungin niyo si Lucy dahil magkasama kami ng araw na yun. Mahabang katahimikan ng namayanit na basyag lamang yun nang biglang nagsalita si Lucy. Nakabababa lang naghaddan. Tama si Calista La. Hindi niya kagustuhan na nangyari at may taong gusto lamang gumawa sa kanya ng masama. Pero wag ho kayong mag-alala. Dahil nakakulong na ngayon si Celeste at sigurado ako na hindi na yun makakalabas. Dahil sa paliwanag ni Lucy na kumbinsi ang mag-asawa at bagamat hindi pa rin boto sa kanya si Lolo Greg, ang katotohanang buntis siya at magkakaupo na ito ay sinubukan nitong tratuhin siya ng maayos. Pagkatapos ng konting diskusyon sa salas, ay sakalang tumungo si Calista sa dining room para kumain. Dahil alam na ng mga kasambahay na gising siya ay kagad na siyang pinaganda ng mga to ng makakain. Matapos makapagtanghalian ay bumalik si Calista sa kwarto at kinuha ang phone. Sinubukan niya tawagan si Vincent pero nakapatay pa rin ang phone nito. Mukhang nasa biyahe pa nga ito. Dahil hindi niya makontak si Vincent ay si Rex ang tinawagan niya. Isang ring pa lang at kagad nitong sumagot. I am waiting for your call. Bungad nito. What did you find? Tanong niya na ang tinutukoy ay si Neil. Alam niyang tinuchorter to ng kasama niya para umamin kung sino ang nagutos dito pero sa katigasan ng ulo ni Neil, kahit na anong klaseng torture pang gawin nito ay hindi ito aamin. He already did it once when he was still an agent in CSS and she is sure that he can do it again. He is a tough nut to crack. He keeps passing out after skinning him alive. Kapag hindi pa ito magsalita ay siguradong putol ng daliri nito sa kamay at paa. Calista didn't flinch and reacted to Rick's gruesome words. Keep torturing him then. I am sure he will spill some secrets. He did though. Pero ang sinabi lang niya ay connection ito sa Morocco. I only know one group that is quite prejudiced against us. The Red Dragons. The Red Dragons? Sabay na usal nila na Rex. Naikuyom ni Calistang palad. Keep torturing him hanggang sa umamin siya. Kailangan kong malaman kung sinong gustong tumarget sa akin dahil ayaw ko madami ang taong pinapahalagahan ko. Matapos makipag-usap kay Rex ay si Vincent naman ang sinubukan niyang tawagan. Laking tuwa niya na mag-ring ang number nito at sinagot ang tawag niya. Vincent? Mahina niyang tanong. Vincent answered in a calm voice. Do you need something? Aminin man o hindi nasaktan si Calista sa malamig na pakikitungo sa kanya ng asawa. What? Wala nang maisip na sasabihin si Calista. Ang kaninang katanungan at kagustuhang humingi ng tawad kay Vincent ay biglang naglaho. Kaya naman si Vincent ang muling nagsalita. I came back at midnight and I saw you sneaking out with your completely different outfit. You look like a phantom in the night. Tell me, Calista, who are you really?